Laking gulat ng bilyonaryo nang makita ang dating naka one night stand niya na nakaupo sa office niya. Sabay sabing, "Panagutan mo ko. Butas ang kondom na ginamit mo kaya mo ko nabuntis." "Sino ka? Anong karapatan mo na umupo sa office desk ko?" Tanong ng boses lalaki na narinig ni Lucy. Nilakasan niya naman ang loob niya at dahan-dahang inikot ang upuan para makaharap ang lalaking matagal na nga niyang hinahanap at kailanman hindi niya makakalimutan ang mukha nito kahit pa medyo lasing na nga siya noon. "Naalala mo pa ba ako? Nagkita na tayo noon sa bar at nagsama tayo ng isang gabi noon. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mukha mo at nagpakilala ka sa akin noon. Tama ako, hindi ba, Diego?" Seryosong sabi ni Lucy. Magsasalita na nga sana si Diego nang naunahan naman siya ni Arya. "Daddy!" Sabi nito sa kamabilis na lumapit sa kanya at niyakap siya. "Teka, anong kalokohan to?" Kunot noong tanong ni Diego. "Butas lang naman ang kondom na ginamit mo kaya mo ko nabuntis." Halata naman sa mukha ni Diego ang pagkagulat at parang napoproseso nga sa utak niya ang sinabi ni Lucy. Saan nga ba nasusukat ang pagiging tunay na magulang? Sa pag-aalaga? Sa pagmamahal, sa pagiging responsable o sa yaman? Paano mo mahaharap ang biglaang pangyayari na hindi naman nakaplano at sinadya? Malakas na tunog ng musika ang bumungad kay Lucy nang makapasok siya sa isang bar kasama ang kaibigan niyang si Princess. Bonding talaga nilang magkaibigan, ang magbar at gumala. "Ang daming foreigner dito, Lucy. Let's enjoy the party!" Sigaw nga ni Princess at agad na tinungo ang counter para umorder ng maiinom. Sumunod naman si Lucy, sa kanya tumorder na rin. "Tara Lucy, let's dance!" Sigaw na naman ni Princess matapos maubos ang inumin nito. Umiling-iling lang naman si Lucy at pinaalis si Princess dahil wala pa nga siya sa mood na sumayaw. Matapos maubos ang inumin ay umorder ulit siya dahil gusto niyang magpakalasing ngayon. 24 years old pa lamang siya pero ang dami na nga niyang problema sa buhay. Ang pinaka-problema niya ngayon ay ang arranged marriage na inayos ng mga magulang niya sa kanya. Ayos lang naman sana sa kanya pero galit siya at naiinis dahil ang ipakakasal lang naman sa kanya ay ang ex-boyfriend niya lang naman na si Joel. Sa lahat naman ng naging jowa niya ay kay Joel siya pinaka-nasaktan. "Miss, ang dami mo nang in-order, sigurado ka bang kaya mo pa?" Tanong nga ng barista. "Malakas akong uminom, kuya. Huwag kang mag-alala." Medyo lasing na nga nasabi ni Lucy. Makalipas ang ilang minuto ay may bigla na nga lamang tumabi na lalaki kay Lucy. Medyo tinatamaan na nga siya ng alak pero alam niya pa rin ang nakikita at ginagawa niya. "May problema ba? May dumi ba ako sa muka?" Tanong ng lalaki nang napansin nga kanina na titig na titig si Lucy sa kanya. "Ang gwapo mo masyado. Anong pangalan mo?" Tanong ni Lucy. "Bakit mo gustong malaman ang pangalan ko?" Pabalik naman itong sagot dahilan para mapasimangot si Lucy. Lumapit siya sa lalaki at malapit at bumulong nga sa tenga nito. "Want to have some fun?" May pangaakit pa nga na tanong niya. Sabay haplos sa braso ng lalaki. Nang makitang nakatitig sa kanya, nang husto ang lalaki hinawakan niya ito sa kamay at hinila papunta sa taas ng bar kung saan may mga kwarto. May nagbabantay naman doon kaya nakapag-check-in na sila. Nang makapasok sa isang kwarto ay sinara naman ni Lucy ang pinto at sinimulan namang halikan siya ni Diego sa labi. Hindi umangal si Lucy at gumanti na nga rin ng halik hanggang sa nagubad na nga sila ng mga damit. Naramdaman din ni Lucy ang lambot dahil napahiga na nga siya sa kama hanggang sa nangyari na nga ang bagay na parehas naman nilang kinusto.
Dahan-dahang minulat ni Lucy ang mata niya. Agad niya namang naalala ang mga nangyari kagabi, kaya napalingon siya sa tabi at nakitang walang tao roon. Nakahinga naman siya ng maluwag at dahan-dahang umupo. Medyo nakaramdam siya ng pagod, pero kinaya niya pa rin na abutin ng mga nagkalat niyang damit para magbihis. Nang pulutin niya ang skirt niya, ay agad siyang napahinto. Teka, ano yan? Bulong niya habang nakatingin sa katabi ng skirt niya. Napakunot noon naman siya nang ilang beses nang mapagtanto na kondom yun. Sinuot niya muna ang skirt niya, saka dahan-dahang lumapit sa kondom. Bigla na nga lamang siyang napasigaw. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Papasok po ako. Biglang sabi ng lalaki na nagbabantay sa mga kwarto. Binuksan niya ang pinto gamit ang susi na meron siya para matulungan sana si Lucy kung anong problema. Kaya lang, bigla namang kumaribas ng takbo palabas si Lucy at paalis ng bar. Hingal na hingal siya na tinungo ang parking lot kung nasa ng kotse niya. Mabuti na lang talaga at nagkanya-kanya sila ng dala ng kotse ni Princess. Pinaandar naman niya ang kotse pa uwi. Lucy, finally you're here! Mabuti na lang talaga nakapagrason ako sa parents mo kung bakit hindi ka umuwi kagabi. At bakit ako nandito? Ano na? Anong nangyari sa'yo? Bakit parang hindi maganda ang mood mo? Sunod-sunod na bungad nga na tanong ni Princess nang makapasok si Lucy sa bahay. Nandyan ba sila mama at dad? Wala eh. Kakaalis lang nila. May kailangan ka ba sa kanila? Hinila naman ni Lucy papunta sa sofa. Si Princess saka bumulong. May naka one night stand ako. At ayos na sana ang lahat dahil paggising ko, wala na siya sa tabi ko pero may nakita akong kondom at butas yun. Nag-aalala lang sabi niya. Nanlaki naman ang mga mata ni Princess nang dahil sa gulat. Ano? Sigurado ka ba na kondom yun ang naka one night stand mo? Naku, paano na yan? Baka mabuntis ka. Hindi makapaniwalang sabi naman niya. Pinakalma naman ni Lucy ang sarili niya. Kung mabubuntis nga ako, baka sakaling hindi na ituloy ni na mama at daddy ang pagpapakasal sa akin kay Richard. Ano? O tapos? Lalaking walang amang anak mo. Ganun na lang yun? Sigurado kung pagagalitan ka ng husto ni na tita at tito. At masigurado ko na mapapagalitan din ako, girl. Sad naman ni Princess. Magagalit lang sila pero hindi nila ako itatakwil. Dahil nag-iisa nila akong anak. Alam mo rin naman na mahal nila ako, di ba? Kaya, hindi nila ako pababayaan at matitiis. Paninigurado naman ni Lucy. Napabuntong hininga na nga lamang si Princess. As if may choice naman ako, di ba? Sige, gawin mo ang gusto mo at susuportahan kita. Tanging sabi na nga lamang niya. Tumango-tango naman si Lucy at nag-isip na ng magiging plano. Mabilis na lumipas ang ilang linggo at nagkaroon din si Lucy ng sintomas ng pagbubuntis. Nagpa-check up siya at gaya ng inaasahan, buntis nga siya. Ipinaalam niya sa mga magulang niya ang totoo at nagalit ng gusto ang mga to. Pero natanggap nga. Lalo na't nangako si Lucy na hahanapin niya ang ama ng dinadala niya. Natupad din ang kagustuhan ni Lucy na i-cancel ang engagement niya kay Richard. Nalungkot at nagmakaawa naman si Richard pero tinanggihan talaga siya ni Lucy. Nagpasya naman ang mga magulang ni Lucy na itago muna ang pagbubuntis niya at manatili muna siya sa States para doon na nga manganak. Hindi rin naman umangal si Lucy at ibinigay niya ang tiwala niya kay Princess na hahanapin ito ang naka one night stand niya. Makalipas ang 5 taon, Lucy, I miss you so much. Pero mas na-miss ko tong inaanak ko. Matagal ko na kayong hindi nadadalaw sa States at mabuti naman, bumalik ka na sa Pilipinas. Masayang bungad nga ni Princess sa bahay ni na Lucy. Hello po, Tita Princess! Masayang bati naman ang 4 na taong gulang na anak ni Lucy na si Arya. Ang cute mo talaga. Manang-mana ka sa mommy mo. May panggigigil na sabi naman ni Princess. Kararating lang ni Lucy kasama ang anak niya mula sa States.
Marami na kasi ang dapat niyang asikasuhin dito sa Pilipinas. Kaya nagdesisyon siya na bumalik na nga. Oras na rin para tuparin niya ang pangako niya sa mga magulang niya. Ang hanapin ang naka one night stand niya. Ang dami ko nga asikasuhin sa negosyo namin, Princess. Sana naman ay may good news ka sa akin, sabi ni Lucy. Tinawag naman ng mom ni Lucy si Arya mula sa kusina na nagluluto ng hapunan para sa kanilang lahat. Agad namang tumakbo ang bata papunta sa kusina. Saad nga ni Princess, "Oo naman, kailan ba kita binigo? May detalye na ako sa taong naka one night stand mo sa bar 5 years ago. Kailangan mo ba siyang puntahan at kausapin?" Kailangan eh. Tsaka, teka, kailan ba? Bukas ka agad. Ayaw ko namang mag-aksaya ng oras. Tamang-tama dahil gusto ko munang ipagkatiwala sa kanya si Arya. Dahil asikasuhin ko ang negosyo namin. At para maranasan din niya kung paano maging magulang. Wala pa naman siyang asawa at anak, diba? Tumango-tango naman si Princess. Single na single siya. At hindi interesado na mag-asawa. Sana magkausap kayo ng maayos at magkaintindihan. Huwag mong pairali ng inis at pride mo. Paalala naman niya. Oo na, tatandaan ko yan. Dumating ang dad ni Lucy at natapos din ang magluto nga ang mom niya. Wala silang kasambahay pero may tagalinis naman sila ng bahay tuwing linggo. Naghapunan na nga rin silang lahat. Kasama si Princess at umuwi na nga rin naman ito pagkatapos. Mommy, makikilala ko na po ba si Daddy? Biglang tanong ni Arya habang inaayos ni Lucy ang kumot niya. Oo anak, at bibigyan ko din kayo ng maraming time na magkasama. May ngiti namang sagot ni Lucy. Talaga po? Excited na po ako. Matulog ka na at bukas na bukas ay pupuntahan natin ang daddy mo. Bulong ni Lucy sa kahinalikan sa noo ang anak. Good night, Mommy! Good night, anak. Pinatay na nga rin ni Lucy ang ilaw sa kwarto at lumabas na. Tinungo niya ang kabilang kwarto na kwarto niya naman. Pumasok siya at nagpahinga na. Kinabukasan hawak-hawak ni Lucy ang kamay ng anak niyang habang pumapasok nga sa isang malaking building. Ma'am, may appointment po ba kayo rito? Tanong nga ng guard. Oo, meron. Kakausapin ko ang boss mo. Sagot naman ni Lucy. Agad naman na sinamahan ng guard si Lucy. Papasok sa mga counter sa ground floor para i-check kung may appointment nga siya. Nasa meeting pa po si Sir Miller. Hintayin niyo na lang po siya sa opisina niya. Sasamahan kayo ni Manong guard papunta roon. Sabi naman ng staff na nasa counter. Nagpasalamat naman si Lucy at sinundan ang guard. Ginawa ni Princess ang lahat para makapag-schedule ng appointment para kay Lucy. Dahil bigati na tao ang hinahanap niya at hindi ito kumakausap ng kahit na sino kung walang scheduled appointment. Narating din nila ang opisina ng may-ari ng building at iniwan naman ng guard sa loob si Lucy. Naglakad naman si Lucy papunta sa may office desk habang hawak-hawak pa rin ang kamay ng anak. Mommy, si Daddy ba ang may-ari ng building? Kailan po siya magpapakita po sa atin? Tanong nga ni Arya. Hintayin lang natin siya rito saglit, anak. May lambing namang sabi ni Lucy. Umupo siya sa office desk at kinandong ang anak. Tumingin-tingin naman siya sa mesa na puno ng mga paperworks. Inikot niya naman ang inuupuan para makita ang kabuuan ng opisina. Nakarinig si Lucy ng pagbukas at pagsara ng pinto kaya napahinto siya. Nakatalikod na nga lamang siya sa office desk. Sino ka? Anong karapatan mo na umupo sa office desk ko? Tanong ng boses lalaki na narinig ni Lucy. Nilakasan niya naman ang loob niya at dahan-dahang hinikot ang upuan para makahanap ang lalaking matagal na nga niyang hinahanap at kailanman hindi niya makakalimutan ang mukha nito kahit pa medyo lasing na nga siya. Naalala mo pa ba ako? Nagkita na tayo doon sa bar at nagsama tayo ng isang gabi noon. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mukha mo at nagpakilala ka sa akin noon. Tama ba ako? Hindi ba, Diego? Seryosong sabi ni Lucy.
Magsasalita na nga sana si Diego nang naunahan naman siya ni Arya. Daddy! Sabay nitong sabi, saka mabilis na lumapit nga sa kanya at niyakap siya. Teka, anong kalokohan to? Kunot noong tanong ni Diego. Butas ang kondom na ginamit mo kaya mo ko nabuntis. Halata naman sa mukha ni Diego ang pagkagulat at parang nagproproseso pa nga sa utak niya ang mga sinabi ni Lucy. Magpa-DNA test kayo ni Arya at kung negative, hindi yun mangyayari dahil sigurado namang akong ikaw lang talaga ang ama niya. Sa'yo ko muna ipagkakatiwala ang anak natin dahil may aasikasuhin lang ako. Ayoko naman na hindi siya maasikaso. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko agad yon para mabalikan ko si Arya. Pagkakataon mo na rin yan para makilala mo ang anak mo. Sabi nga ni Lucy sa kanya, kahit totoo ang mga sinasabi mo, hindi ko mapapanagutan ng bata. Diretsahan namang sabi ni Diego. Wala ka ng pagpipilian dahil hindi naman ako humingi ng pabor. Responsibilidad mo ang anak natin, kaya maging responsable ka. Tumayo si Lucy habang nakatingin sa anak at nakayakap pa rin sa paa ni Diego at hindi man lamang nito pinansin. Naiinis siya, pero pinapakalma niya ang sarili dahil ayaw niyang gumawa ng eksena sa harap ng anak niya. Ngayon na lang kayo magpa-DNA test para wala nang masayang na oras. Maging patas ka sana sa mga desisyon na ginawa mo at pareho nating ginusto ang nangyari sa atin. Kaya panindigan mo ang ginawa mo dahil napapanindigan ko na yung sa akin. May diin ulit na sabi ni Lucy. 10 milyon. 10 milyon at iba pang ari-arian ang ibibigay ko. Basta manahimik ka lang. At lumayo kayo ng tahimik sa akin. Gagawin kong lahat para matustusan ang pangangailangan nyo. Sabi nga ni Diego. Natahimik nga si Lucy ng ilang segundo at pagkatapos ay natawa siya dahil sa sinabi ni Diego. Mukha ba akong madadaan sa pera? At bakit ko naman tatanggapin ang offer mo? Alam ko na hindi kailanman matutumbasan ng pera ang pagiging magulang. Kaya magpakaama ka sa anak mo at huwag kang duwag. Ayaw mo po ba sa akin, Daddy? Biglang tanong ni Arya na naluluha pa nga. Nakaramdam naman ng pagkirot sa puso niya si Diego at napatitig sa bata. Unti-unti na nga lamang niyang nakikita ang pagkakahawig nito sa kanya. Tumayo si Lucy mula sa pagkakaupo, saka nagsalita. Iiwan ko na muna siya ngayon. At ikaw na ang bahala na magpa-DNA test. Babalikan ko na lang siya mamaya. Sabi niya na agad namang pumigil si Diego. Sandali, samahan mo ko. Dahil paano kung negative ang resulta? Muntik namang mapairap si Lucy sa sinasabi ni Diego pero wala na rin naman siyang magagawa. Dahil baka iwan pa nito ang anak niya sa gitna ng kalsada. Pumayag na nga rin si Lucy na sumama at umalis na rin para matapos na. Sumakay lang sila sa kotse ni Diego papunta sa pinakamalapit na ospital. Nawiwirduhan naman si Lucy kay Diego dahil nakasuot ito ng sunglasses at cap. Nagets naman niya na nagtatago ito dahil maimpluwensya nga pala itong tao at sikat. Si Diego kasi ang pinakabatang bilyonaryo sa bansa. Kaya naman naintindihan niya ang pag-offer nito ng pera sa kanya. Kanina, dahil ayaw nitong masira ang imahe ng publiko. Hindi rin naman matitinag si Lucy sa pera. Kahit 1 bilyon pa yan. Kaya ng sabi niya, hindi matutumbasan ng perang pagiging magulang. The result will be next week. Sabi nga ng doktor, matapos makuhanan ng sample sina Diego at Arya. Pina-express na nga nila yon. Next week? Wala na bang mas madali dyan? Yan na ba talagang express, Doc? Kunot noong saad naman ni Diego. I'm sorry, Mr. Miller. Pero yun ang pinakamadali. Kailangan nyo nang maghintay para malaman ang resulta. Ayos lang, Doc. Hindi naman kami nagmamadali. Okay na po yung pinakamabilis. May ngiti naman sabi ni Lucy. Lumabas na muna kayo, kakausapin ko lang ang doktor na mag-isa. Seryosong sabi naman ni Diego. Akala mo naman kung sino kung makautos.
Pabulong naman na pagsusungit ni Lucy sa kahinilang anak, palabas ng opisina ng doktor. Mami, magugustuhan po kaya ako ni Daddy? Mukhang ayaw niyo po kasi sa akin eh. May lungkot na sabi ni Arya. Kinarga naman ni Lucy ang anak. Sino naman ang maglalakas ng loob na aayaw sa gaya mong cute na bata? Kailangan lang makumpirma ng daddy mo na totoong anak ka talaga niya. Dahil ngayon lang kasi tayo nagpakita sa kanya eh. Huwag ka mag-alala. Daddy mo talaga siya sa ayaw at sa gusto niya. Okay po, Mami. Ipangako mo sa akin, anak. Ano man ang mangyari, paglalaban natin parehas ang karapatan mo sa daddy mo, ha? Huwag kang papayag kung ayaw niyang maging daddy sa'yo. Taas noong kilay naman ni Lucy. Tumango naman ang cute na si Arya. Opo, Mami. Anak po ko ni Daddy kaya dapat magiging daddy po siya sa akin. Napatawa naman si Lucy sa kakyutan ng anak at pinisil ng mahina ang pisngi nito, sabay hinalikan. Pakalipas ang ilang sandali, lumabas nga rin si Diego. Sana naman binayaran mo lang ang doktor para patahimikin at hindi para gawing negative ang DNA test. Bungat nga ni Lucy kay Diego. Anong akala mo sa akin? Hindi ako ganun kasama para gawin yun. Gusto ko rin na malaman ang totoo dahil kapag nalaman ko na nagsinungaling ka, ay ikaw naman ang kakasuhan ko. May pagbabanta na saad ni Diego. Hindi mangyayari yun. Daddy, kargahin mo po ko. Sabi ni Arya sa kay nilahad pataas, kay Diego ang mga kamay niya. Binigay naman siya ni Lucy kay Diego. Napabuntong hininga naman si Diego sa kainayos ang sunglasses na suot niya at ang cap bago kinarga si Arya. Masaya po ko na nakilala rin po kita sa wakas, Daddy. Masiglang sabi nga ni Arya. Sabay yakap nga niya sa leg ni Diego. Masaya naman si Lucy para sa anak pero sa tuwing tinitignan niya si Diego ay napapasimangot siya sa walang kwenta nitong reaksyon. Kapag naging positive ang test result, magpakaama ka naman. At huwag ganyan palagi ang reaksyon mo kung ayaw mong kamuhian ang sarili mong anak. Huwag ka munang mag-expect wala pang resulta. Sabi naman ni Diego sabay lakad nang mabilis. Habang karga-karga si Arya. Napailing-iling na nga lamang si Lucy. Lalambot din yung puso mo. Pustahan ba tayo? Bulong nga niya. Bumalik sila sa kumpanya ni Diego pero hindi na pumasok sina Lucy. Dinala niya pabalik ang anak niya sa bahay dahil hindi niya pa maiwan ito kay Diego. Wala pa ang DNA result. Mabilis din namang lumipas ang mga araw hanggang sa dumating din ang araw ng paglabas ng resulta. Nakatitig lang si Diego sa papel na hawak niya. Ito na ang result ng DNA test nila ni Arya. Nakaupo siya sa office chair at nakatulala. Hindi naman niya tinatanggi na may naka one night stand talaga siya 5 years ago sa isang bar at hindi niya pa yon nakakalimutan. Sobrang nalilito lang talaga siya sa biglaang pangyayari, lalo na't bigla-bigla lang ang pagsulpot ni Lucy. Ayaw niyang maging rason para mahila siya pababa sa posisyon niya ngayon. Nasa taas na siya at ayaw niyang bumaba pa. Gagawin niya lahat mapanatili lang ang posisyon niya. Oh, ano na? Positive ang result, di ba? Hindi ako basta-basta sinungaling na tao, Diego. Saad nga ni Lucy. Binaba ni Diego ang papeles na hawak niya at nakita si Lucy na nakatayo sa harap ng office desk niya. Seryoso niya itong tiningnan. Hindi nito kasama ang anak at nag-iisa lang. Hindi ko pwedeng basta-basta gawin ang gusto mo dahil masisira ako sa publiko kapag nalaman nila na biglang nagkaroon ako ng anak sa isang hindi ko naman gaano kilalang tao. Don't worry, naisip ko naman na yan eh. Gusto ko lang naman nabigyan mo ng oras si Arya. Sabihin mo na lang sa mga supporters o bashers mo na anak siya ng kaibigan mo o pamangkin mo. Marami namang paraan para maging ama ka sa kanya na hindi nasisira ang karir mo. Huwag na huwag mo lang siyang pigilan na tawagin kang daddy o iparinig na pinakilala mo siya hindi bilang anak mo sa iba. Ayokong masaktan ng anak ko. Nakapag-isip na ng husto si Lucy ng mga bagay-bagay para depensahan si Diego sa mga sasabihin o tanong nito.
Sigurado siya na wala nang takas si Diego. Paano kung ayaw ko talaga? May magagawa ka ba roon? Isang ngisi naman ang gumuhit sa labi ni Lucy. Gaya nga ng sabi mo, hindi mo pa ako kilala, kaya paano ka rin makakasigurado na hindi kita mahihila pababa sa posisyon mo ngayon? Tanong niya na nagpaiba ng ekspresyon sa mukha ni Diego. Matapos ang ilang minuto na pagtititigan sa isa't isa, ay sumuko na nga rin si Diego dahil napagtanto niya na wala na talaga siyang takas pa. Nasaan si Arya? Tanong nga niya. Nilabas pa siya ng mga magulang ko. Ibigay mo na lang ang address mo para may hatid ko na siya sa bahay mo mamaya. Sagot naman ni Lucy. Binigay na nga lamang din ni Diego ang address ng bahay niya at tinanggap naman yun ni Lucy na may malaking ngiti sa labi. Kailan mo siya kukunin? Tanong ulit ni Diego. Kahit kailan kung gusto na niyang umuwi. Ililista ko na rin lahat ng mga kakailanganin mong malaman tungkol sa kanya mula sa gusto niya, hindi niya gusto, at sa mga bawal sa kanya. Tumango naman si Diego. Matapos makapag-usap, ay nagpaalam na rin si Lucy na umalis na. Nakakalabas-pasok na siya sa kumpanya ni Diego dahil sinabi ni Diego na papasukin siya anumang oras dahil magkaibigan sila. Sumapit ang hapon at dinala rin ni Lucy ang anak sa bahay ni Diego. May dala rin siyang mga gamit para sa anak. Kapag may problema tumawag ka agad sa akin dahil alam mo naman ang number ko at ang telephone number sa bahay. Tandaan mo anak, magpakabait ka sa daddy mo at huwag mong hayaan na malungkot siya. Paalala nga ni Lucy sa anak niya. Opo, Mommy, tatandaan ko po ang mga sinabi mo. Sabi naman ni Arya. Bumaba na sila sa kotse at bumungad naman kay Lucy ang maganda at malaking bahay na nasa harap nila. Sobrang yaman nga talaga ni Diego dahil may malaking gate at may nagbabantay doon. Pagpasok nila ay parang may field pa silang lalakarin ng ilang minuto bago marating ang bahay talaga ni Diego. Hindi naman mainit dahil sa pathway na may bubong. Dalawa lang ang kasambahay ko dito sa loob ng bahay. Makakatulong sila sa lahat ng gusto at kailangan ni Arya. Naihanda ko na rin ang kwarto niya sa ikalawang palapag. Sabi nga ni Diego, ikaw nang bahala sa anak natin. Kapag may problema tawagan mo lang ako at agad akong darating. Huwag mong abusuhin ang kabaitan na kakyutan ng anak natin dahil hindi siya kailanman nagsisinungaling. Kahit bantaan mo man siya, sasabihin niya yun sa akin. Mahiting sabi nga ni Lucy na may halong pagbabanta. Oo na, alam ko na at nabasa ko na rin yung nasa listahan na pinadala mo. Busy naman ako sa trabaho kaya bukas na bukas din ay magyaya ng umuwi sa inyo si Arya. Sana nga yun ang mangyari para hindi ka na mahirapan. Pangasar pa nga na sabi ni Lucy. Matapos silang mag-usap ay nagpaalam na nga rin si Lucy sa anak. Hindi naman umiyak si Arya dahil alam niyang makikita pa rin naman niya ang mommy niya. Matalinong bata rin siya kahit 4 na taong gulang pa lang siya. Pag-alis ni Lucy ay nagpaluto na nga ng hapunan si Diego para sa kanila ni Arya. Ito nga pala si Manang Hela at Manang Bea. Sila ang lalapitan mo kapag kailangan mo ng pagkain, tulong o pabor. Pagpapakilala nga ni Diego sa 2 kasambahay niya. Nice to meet you, Iha. Ang cute-cute mo naman. Magkamukha talaga kayo ng daddy mo. May panggigigil pa nga na sabi ni Hela. Oo nga, wag ka rin mahiya sa amin. Sabi naman ni Bea. Maraming salamat po sa inyo pero mas gusto ko po na lumapit kay daddy para po mas magkakilala kami. May ngiti namang sabi ni Arya. Ngumiti naman ang dalawa sabay tango-tango at nag-thumbs up pa. Sige na, bumalik na kayo sa trabaho nyo. Utos naman ni Diego sa katumingin kay Arya. Ano ang gusto mong gawin? May playroom sa taas, pwede tayong maglaro muna habang hinihintay ang hapunan. Sabi nga niya. Mabilis naman na tumango si Arya, kaya kinarga na nga siya ni Diego papunta sa ikalawang palapag kung nasaan ang playroom. Wow, ang ganda rito! Sana dinala ko rin ng ibang toys ko. Manghang sabi pa nga ni Arya nang makapasok sa playroom. May playroom ka rin sa inyo? Tanong nga ni Diego.
Opo, Daddy, ganito rin po kalaki pero mas malaki naman po ang bahay mo kaysa sa bahay nila, Mommy. Agad naman na napaisip si Diego. Kung malaki ang playroom ni Arya, sa bahay ni Lucy ay siguradong may kaya ito sa buhay. Kaya ba hindi nito tinanggap ang offer niyang 10 milyon? Mukhang kailangan niya rin munang kilalanin si Lucy. Arya, anong full name ng mommy mo? Ayoko po na magsinungaling, Daddy. Pero ayoko kasi ipasabi ni Mommy, pati na po yung buong pangalan ko. Sagot naman ng bata na siyang mas lalong nagpagulo sa isip ni Diego. Daddy, pwede bang mag-promise ka po na wag mo na lang pong alamin yun? Ayoko kasi na malungkot si Mommy. Gusto ko lang po talaga na makasama kayo ni Mommy. Hindi naman na nakapagsalita pa si Diego. Pero ayaw niya na rin naman ng gulo o dagdag nang iisipin pa. Ayaw nga niya na magulo pa ang isipan niya at ng anak niya. Ang importante lang ay ang katotohanan na anak nga niya, si Arya. Ayaw na nga niyang maghalungkat pa ng kung ano. Sige, pangako ko. May ngiti namang sabi ni Diego. Agad naman siyang niyakap ni Arya at nagpasalamat dito. Naglaro sila ng mga laruan na nasa playroom. Namalayan na lang din ni Diego ang sarili na nag-e-enjoy habang kalaro ang anak. Matapos ang ilang sandali, ay tinawag din sila ni Hela para kumain na ng hapunan. Sabay na kumain ang mag-ama habang nagkukwento naman si Arya tungkol sa mga paborito niyang pagkain at gawin. Matapos maghapunan ay pinaliguan na ni Bea si Arya para mabihisan na rin at makatulog. Manang, pwede ba ako matulog katabi si Daddy? Tanong nga niya habang pinapatuyo nga ni Bea ang buhok niya. Hindi ko alam, Arya eh. Gusto mo ba siyang puntahan para tanungin kung pwede mo siyang makatabi matulog? Agad naman na tumango si Arya, kaya matapos patuyuin ang buhok at magbihis ng pantulog, ay dinala ni Bea si Arya sa kwarto ni Diego. Kilala niya si Diego dahil isang dekada na siyang nagsisilbi rito bago pa man namatay ang mga magulang nito sa aksidente. Sa tingin niya ay magagalit ito dahil ayaw ni Diego na inistorbo siya, lalo na't may ginagawa siya ngayon. Para kay Bea ay pagkakataon naman ito para unti-unti nang makalabas si Diego sa pag-iisa niya sa uhay. Kahit maraming tao ang nakapaligid dito, ay ramdam pa rin nila ni Hela na mag-isa si Diego at palaging malungkot. Baka si Arya ang susi para sumaya ito at hindi na maging mapag-isa. Daddy? Pumasok si Arya sa kwarto ni Diego at nakita niya ang daddy niya na seryosong nakatingin sa laptop nito. Nasa isang study table ito at halatang may ginagawa. Daddy, pwede po ba kitang makatabi po na matulog? Pag-uulit nga ni Arya. Napahinto naman si Diego sa ginawa niya at nilingon si Arya. Maiinis na sana siya nang makita ang nagmamakaawang mukha ng anak. Napabuntong hininga naman siya, saka tumango at itinuro ang kama niya, kaya dali-dali namang humiga roon si Arya. Nang ilang minuto pa ang lumipas at hindi lumabas si Arya sa kwarto ni Diego, ay umalis na rin si Bea sa harap ng pinto, saka bumaba na may ngiti sa kanyang labi. Daddy, matulog ka na po, makakasama po sa inyo ang palaging pagtatrabaho. Yun po ang sabi ni Mommy sa akin kaya mas marami siyang time kaysa po sa akin. Biglang sabi nga ni Arya. Talaga? Marami sigurong tumutulong sa mommy mo kaya niya nasabi yan. Wala kasing tumutulong sa akin kaya ako nagtatrabaho ng gusto. Sabi naman ni Diego. Bakit po, Daddy? Para saan po ba ang pagtatrabaho mo? Napahinto naman si Diego sa ginagawa niya dahil sa tanong ng anak. Hindi siya makasagot dahil para saan nga ba ang pagtatrabaho niya ng husto? Wala siyang sagot dahil hindi niya alam. Sabi ni Mommy na dapat po maging masaya po tayo palagi sa buhay dahil hindi na po natin maibabalik ang oras na masasayang po natin. Ayaw mo po bang maging masaya kasama ako, Daddy? Tanong nga ni Arya. Napangiti naman ng lihim si Diego. Mukhang mabait nga talaga ang mommy mo dahil mabubuti ang mga tinuturo niya sa'yo. Sad pa nga nito. Sinara ni Diego ang laptop niya at saka tumayo.
Pinatay niya ang ilaw ng kwarto, pero nakabukas naman ang lampshade na nasa tabi ng kama, kaya may liwanag pa rin sa loob. Oo naman po. Kapag nakilala niyo po ng gusto si Mommy, sigurado po akong magugustuhan niyo siya. Tumabi si Diego kay Arya sa paghiga. Hindi mahilig matulog si Diego na may katabi. Ang naaalala niya na huling nakatabi niya sa pagtulog ay ang mga magulang niya. Ngayon, siya naman ang naging magulang at tumatabi sa pagtulog ng anak niya. Huwag kang mag-alala, anak. Ano man ang mangyari, at kahit hindi man kami magkasundo ng mommy mo, hindi ka na namin pababayaan. May ngiting sabi nga ni Diego, sabay halik nga sa noon ni Arya. Ngumiti rin si Arya at niyakap siya saka ipinikit ang mga mata. May kung anong kapayapaan namang naramdaman si Diego sa puso niya. Ganito ba ang pakiramdam ng isang magulang? Unti-unti nang nagpoproseso sa isip niya ang sitwasyon niya ngayon. At ang masasabi niya, hindi naman pala masama ang maging magulang, lalo na't talagang nakikita niya ang sarili niya kay Arya. 5 years ago, noong namatay ang mga magulang ni Diego, sa isang aksidente at simula noon, ay hindi na naging madali para sa kanya ang lahat. Kahit ganoon, ay ginaya niya pa rin na bumangon sa buhay. Unti-unti na rin na pinikit ni Diego ang mga mata niya hanggang sa tuluyan na rin siyang hilain ng antok. Kinabukasan, maagang gumising si Diego para ipagluto ng breakfast si Arya. Himalayan sir ah. Totoo na ba yan? Masaya ako para sa inyo. May ngiting sabi nga ni Hela habang tumutulong kay Diego na maghanda sa kusina. Normal lang na mapalapit ako sa anak ko. Saka napagtanto ko rin na kailangan ko nang magseryoso sa buhay lalo na't isa na akong magulang ngayon. Kung buhay si na mama at dad, sigurado akong masayang masaya sila. Nakikilalanin na nga po nila. Nakikita nila ang lahat ng ginagawa mo ngayon, sir. At noon pa sila masaya dahil nanatili kang matatag hanggang ngayon. Makahulugan namang sabi ni Hela nang hinitian lang ni Diego. Matapos maghain, ay sakto namang pumasok sa kusina si Arya na galing sa pag-aayos sa tulong ni Bea. Good morning anak, kamusta ang tulog mo? Pungad nga ni Diego. Ayos na ayos, Daddy. Sana magtabi po tayo palagi matulog at sana po makatabi rin po natin si Mommy. Masaya namang sabi ni Arya. Mabuti naman at masaya ka. O sige na, kumain na tayo ng almusal at ipapasyal kita sa malapit na park dito. Lumiwanag naman ang mukha ni Arya sa sinabi ng daddy niya at agad na kumain na. Matapos kumain ay ipinasyal nga ni Diego ang anak sa park. Masayang masaya ang dalawa na magkasama. Iginala rin ni Diego ang anak sa mall at pinamilhan ng mga gamit at laruan. Gaya noong una ay tinatago pa rin ni Diego ang sarili sa mga tao sa pamamagitan ng pagsuot ng hood, mask at eyeglass. Hindi rin naman siya sinita o tinanong ni Arya. Mabilis na lumipas ang mga araw at linggo. Nagtatrabaho pa rin si Diego pero sa bahay na lang dahil mas inuuna na niya ang pagbibigay ng oras sa anak. Matapos ang halos 2 linggo ay hinanap na ni Arya ang mami niya. Dahil namimiss na niya ito, kaya tinawagan na rin ni Diego si Lucy. Kahit ayaw pa niya sanang kunin nito, si Arya. Dahil may emergency sa kumpanya ay napagpasyahan nila, sa kumpanya na lang ni Diego magkita. Narating ni Lucy ang opisina ni Diego. Pagpasok niya sa loob ay wala siyang Diego na nakita. Pero may isang babae naman na nakaupo sa sofa na medyo malayo sa office desk ni Diego. Sinabi kasi sa kanya na nasa emergency meeting si Diego at sa opisina na lang nito maghintay. Pero mukhang mali ang timing niya. Tumalikod siya para umalis sana nang magsalita ang babae. Sino ka? May kailangan ka ba kay Diego? Magkaano-ano kayo? Tanong nga nito. May meeting lang kami saglit tungkol sa negosyo. Magkaibigan kami sa negosyo. Sagot naman ni Lucy at nilingon ng babae. Medyo nagulat siya
nang makitang nasa malapit na nga niya ito. Really? Pwede bang makipagkilala? I'm Sandra by the way. Ex-girlfriend ako ni Diego pero nandito ako dahil kailangan niyang tuparin ang pangako niya sa akin. Noon napakakasalan niya ako. May ngiting sabi nga nito. Nice to meet you, Lucy. Lucy pala ang pangalan ko. At sana, wag mong masamain ang pagkakaibigan namin ni Diego. Tungkol lang sa negosyong namamagitan sa amin. Pagkaklaro nga ni Lucy. Sagot naman ni Sandra. No worries. Naiintindihan ko at aasahan ko ang mga sinabi mo. Ayoko na rin kasi na makahanap pa ng kaaway. At baka magalit na naman si Diego sa pagiging obsessive ko. Nagiging ganun lang naman ako dahil mahal na mahal ko siya. Ngumiti lang ng peke si Lucy dahil ayaw niyang mapasok sa anumang gulo. Magsasalita na sana siya para magpaalam na nang bumukas ang pinto at pumasok si Diego. Mabilis naman na lumapit si Sandra kay Diego. Diego, I miss you so much. Masayang sabi ni Sandra at hahawakan sana ang braso ni Diego nang lumayo si Diego sa kanya. Anong ginagawa mo dito, Sandra? Paano ka nakapasok? Bawal ka na rito. May diin naman na sabi ni Diego. Bakit? Ayaw mo na ba akong makita? Hindi ba't nangako ka sa akin noon na pakakasalan mo ko? Hindi naman siya pinansin ni Diego. Lumapit si Diego kay Lucy. Nasa daycare room siya sa 5th floor. Hindi na kita masasamahan papunta doon. Bulong nga ni Diego. Anong binubulong mo sa kanya? Taas kilay na tanong nga ni Sandra. Sikreto lang tungkol sa negosyo. Sige Diego, alis na ako salamat. Sabi naman ni Lucy at mabilis nang lumabas sa opisina. Hindi na kasi niya nagugustuhan ang matalim na tingin sa kanya ni Sandra. Tinungo na rin ni Lucy ang ikalimang palapag kung nasaan ang daycare room. Para sa lahat ng empleyado, ang daycare room, lalo na sa mga parents na walang maiwanan sa mga maliliit pa nilang anak. May nagbabantay naman na professional pagdating sa mga bata, kaya walang problema. Alam ni Lucy, ang daycare room, dahil ilang beses na rin siyang nakakita ng mga ganon. Matapos makuha ang anak sa daycare room, ay dumiretso na rin ng uwi si Lucy. Bukod sa miss na niya, ang anak ay hindi na rin siya makapaghintay na magkwento ito tungkol sa naranasan nito sa kamay ni Diego. Maayos naman po ko kay Daddy, Mommy. Ang bait-bait na nga po niya sa akin eh. Binilhan niya po ako ng maraming damit at toys. Masaya kaming dalawa na magkasama. Proud na sabi ni Arya. Tumangot-ang naman si Lucy. Talaga? Mabuti naman kung ganun. Hindi rin nasayang ang paghahanap sa kanya dahil mabait naman pala siya at madaling kausap. Saad nga ni Lucy. Naalala naman ni Lucy ang tungkol sa nangyari kanina. Mukhang hindi naman papakasalan ni Diego si Sandra dahil bukod sa mag-ex na sila ay nakita rin niya kanina na umiiwas si Diego kay Sandra. Mommy, pwede po ba tayo mamasyal kasama po si Daddy? Gusto ko po sanang may experience na kasama po siya. Tayong tatlo po magkakasama na mamasyal kahit saan. Sabi nga ni Arya. Ngumiti naman si Lucy sa kaginulo ang buhok ng anak. Sige, sasabihan ko ang daddy mo sa gusto mong mangyari. Excited naman si Arya sa pagpayag ng mommy niya. At alam niya rin na hindi siya basta matatanggihan ng daddy niya. Sinabi rin ni Lucy ang kagustuhan ni Arya na magkasama silang mamasyal kay Diego. Hindi naman tumanggi si Diego at agad na pumayag. Nagdesisyon sila na sa isang resort na lang mamasyal at magpagabi na rin. Ayos na ayos kay Lucy ang plano dahil ilang araw na rin siyang busy sa buhay dahil pinasa na ng dad niya sa kanya ang negosyo nila. Saktong-sakto lang dahil may kahati na siya sa pag-aalaga ng anak niya. Ang ganda rito po, Mommy! Manghang sabi ni Arya habang papasok sila ng resort. Marami ang tao sa paligid at may mga landscapes din silang nakikita sa tabi. Sa may di kalayuan naman ay makikita ang iilang cottage na may dalawang klase. May open na pang isang araw lang
ay may house cottage naman na close at pwede tulugan sa gabi. Nagpa-reserve na naman si Diego ng house cottage, kaya hinatid na sila ng staff sa na-reserve na cottage para sa kanila. Mamasyal muna tayo dahil hindi rin naman mainit ang araw ngayon. Marami namang restaurant at kainan sa labas na pwede nating puntahan mamayang lunch, sabi nga ni Diego. Sumang-ayon naman si Lucy sa gusto ni Diego, lalo na't gustong-gusto rin ng anak nila ang suggestion nito. Nag-e-enjoy na siya habang nakikitang nag-e-enjoy ang anak kasama si Diego. Matapos mamasyal ay nagtanghalian na rin sila at pagkatapos ay nagpatuloy sa pamamasyal hanggang sumapit ang hapon. May mga nabili rin silang mga gamit na nagustuhan nila at si Diego na ang nagbayad ng lahat. Nang sumapit ang hapon ay nagdesisyon naman sila na maligo na ng dagat bago bumalik sa cottage nila. Enjoy na enjoy nilang tatlo ang ginagawa nila hanggang sa makabalik sila sa house cottage. Bumili na rin si Diego ng makakain sa labas para makapaghapunan na sila. Mommy, ang saya po natin na kasama si Daddy. Hindi po ba pwedeng forever na po tayong magkakasama? Biglang tanong nga ni Arya. Nasa kusina sila. Naghahanda ng mga plato si Lucy habang hinihintay ang pagdating ni Diego na namili nga ng makakain nila. Alam mo naman na gagawin ko ang lahat para sa ikakasaya mo. Pero hindi natin basta-basta mapapapayag ang daddy mo dahil may buhay rin siya. Nakikihati lang tayo. Hindi ko po maintindihan, Mommy. Ngumiti naman si Lucy. Maintindihan mo rin ang lahat paglaki mo, anak. Ang mahalaga ngayon ay magkasama tayo at buo. Yun lang ang pagtuunan mo ng pansin, okay? Sabi niya, ngunit si Arya ngumiti lamang pabalik at tumango. Dumating din si Diego na may dalang pagkain. Sabay-sabay na rin silang kumain. At pagkatapos ay pinatulog na rin ni Lucy ang anak dahil gabi na rin. Matapos mapatulog ang anak sa kwarto nito, ay lumabas na rin si Lucy para maghugas. Pero wala nang hugasin at wala rin siyang nakitang Diego sa kusina pati na rin sa sala. Nagdesisyon naman si Lucy na lumabas ng cottage at nakita niya rin si Diego sa labas ng cottage. Nakaupo sa isang beach chair. Lumapit naman sa kanya si Lucy at umupo sa tabi nito na may bakanteng isa pang beach chair. Napatulog ka na si Arya. Nag-enjoy talaga siya ng sobra ngayon. Sabi nga ni Lucy nang makaupo. Nanatili naman ang tingin ni Diego sa harap kung saan kitang-kita nila ang dagat. Rinig na rinig din ang hampas ng alon at kitang-kitang maliwanag na buwan sa kalangitan na napapalibutan ng kumikislap na bituin. Ang saya siguro ng buhay mo, sabi ni Diego. Paano mo naman nasabi? Kahit napapalibutan ako ng maraming tao sa paligid ko, ay nakakaramdam pa rin ako ng pag-iisa. Nawala yun dahil kay Arya. Tumating siya sa buhay ko at binago niya ang buhay ko. Pinakilala ko siya sa'yo dahil may karapatan ka na makilala siya. Kung tatanggapin mo si Arya, makakaasa ka na hindi ka niya iiwan, itatakwil o husgahan. Pero kung desisyon mo na putulin ang relasyon mo sa kanya dahil may iba kang pinapangalagaan, tatanggapin ko yon. Hindi ka naman namin mapipilit. Mahabang sabi pa nga ni Lucy. Napailing nga si Diego. Wala akong pinapangalagaan maliban sa kumpanya ko. Pero tinanong ako ni Arya kung para saan ang pagsusumikap na ginagawa ko. Hindi ako makasagot. Wala akong masagot kaya sinubukan kong manap ng sagot. At nakita ko ang sagot kay Arya. Talaga? Anong plano mo? Tanong nga ni Lucy. Hindi ko tatalikuran ang responsibilidad ko sa anak ko at maging mabuting ama ako sa kanya. Natutuwa akong malaman yan at susuportahan kita dyan. Tanging sabi naman ni Lucy. Ikaw ba? Anong plano mo? Tanong naman ni Diego. Ako? Wala naman, depende kung saan papunta lahat ng to. Doon ako. Tanging, magpapatuloy at lalaban lang ang nasa isip ko. At ang ikagaganda ng buhay ng anak natin. Hindi na nagsalita si Diego at katahimikan ang namagitan sa kanila. Matapos ang ilang sandali
ay pumasok na rin si Lucy para makapagpahinga na. Kinabukasan, maagang nagising sina Lucy. Mag-aalas 6 pa lang ng umaga at nagdesisyon sila na maligo ng dagat dahil maganda ang dagat kapag hindi pa sumisikat ng husto ang araw. Diego, ikaw ba yan? Napahinto sila sa paglalakad papunta sa dagat nang harangin sila bigla ni Sandra. Hindi nila alam kung saan galing si Sandra at sobrang talim ng tingin nito, lalo na kay Lucy. Napunta ang tingin ni Sandra kay Arya. Bakit kayo magkasama at bakit may kasama kayong bata? Tanong ulit ni Sandra. Wala akong pakialam, Sandra. Tigilan mo na nga ako kung ayaw mong kasuhan kita. Pagbabanta ni Diego. Tumalikod naman si Lucy at kaalis na nga ng pigilan kagad siya ni Sandra. Teka lang, sandali. May relasyon ba kayong dalawa? Bakit kayo lang magkakasama dito? At Diego, hindi mo ako basta-basta mapipigilan sa gusto kong gawin. Kilala mo ko. Sad nga ni Sandra. Nagkakamali ka, Sandra. Sinabi ko na sa'yo na magkaibigan lang kami at anak ko ang kasama ko. Nagkataon lang talaga na nagkita kami dito. Pagsisinungaling ni Lucy. At bakit naman ako maniniwala sa'yo? Umalis na kayo. Ako nang bahala rito. Sabi ni Diego kay Lucy. Kinarga naman ni Lucy ang anak at naglakad pabalik sa house cottage nila. Anong nangyayari, Mommy? Sino po yung babae? Kakilala lang ng daddy mo, anak. Mamaya lang tayo maligo. Sagot naman ni Lucy. Hindi na rin nangulit pang magtanong si Arya. Hindi rin naman talaga matanong na bata si Arya at madalas itong tahimik kapag may kausap siya na hindi nito kilala. Pagbalik sa cottage ay nagluto na lang ng breakfast si Lucy dahil may iilang ingredients din naman na nasa refrigerator ng cottage. Matapos ang ilang sandali ay pinakain niya rin muna si Arya at sakto namang dumating si Diego kaya kinausap niya ito sa sala. Ano ang sinabi ni Sandra? Ayoko ng gulo, Diego. Kaya sana wag niyo akong idamay sa issue niyo, lalo na si Arya. Naiinis pa naman ako sa babaeng yun. Diretsahang sabi ni Lucy. Pinagsabihan ko na siya na wala tayong relasyon at hindi ko alam kung naniniwala ba siya ron. Kaya kapag may nangyari man, wala tayong magagawa kundi harapin yun. Seryoso namang sabi ni Diego. Siguraduhin mo lang na tototohanin mo yung sinabi mo. May tiwala ako na hindi mo iiwan sa ereng anak natin. Sad nga ni Lucy. Hindi mangyayari ang sinasabi mo, Lucy. Hindi ko babawiin ang sinabi ko na magiging responsable ako ama kay Arya. Mabuti nang magkaliwanagan tayo. Pabulong namang sabi ni Lucy sa kanyaya na si Diego na mag-agahan na. Sinabayan din nila ang anak nila na kumain. Matapos mag-agahan ay namasyal sila ulit saglit at dahil hindi naman mainit ang sikat ng araw ay nagdesisyon sila na maligo ulit para makauwi na pagkatapos. Natapos din ang pamamasyal nilang tatlo at nakauwi na rin sila. Bumalik naman sa pagtatrabaho sina Lucy ay Diego. Pero nangako si Diego na palaging dadalawin ang anak sa bahay ni Lucy. Wala namang angal doon si Lucy dahil para rin naman yon sa anak niya. At dahil busy siya sa negosyo ng pamilya, hindi niya naging problema ang magbabantay sa anak niya dahil nag-volunteer lang naman ang mom at dad niya. Nakilala na rin ng mga ito si Diego at ayos naman ang mga ito sa setup nila. Malalaki na sila at susuporta ang mga ito sa desisyon nilang dalawa. Ma'am, may nagkakasabay po kasi na nagkasakit kaya kaunti na lang po kaming server ngayon dito sa restaurant. O sige na, naiintindihan ko. Marami pa rin naman akong oras kaya tutulungan ko kayo. Sad ni Lucy. Marami kasi ang taong nagpupunta sa restaurant. Nang biglang, oh my God, Lucy? Seryoso ba itong nakikita ko? Nagtatrabaho ka rito? Hello ma'am. Marami po kaming vacant na table, pumili lang po kayo. Seserbisyohan kayo ng mga servers. May galang at pilit ang ngiting sabi naman ni Lucy. Tumawa naman si Sandra. Akala mo kung sino ka pero nagtatrabaho ka lang pala dito sa pipitsugi na to? Ang lakas ng pangarap mo na magustuhan ka ni Diego. Alam niya ba to?
O baka naman nagpapanggap ka na mayaman sa kanya para makuha ang loob niya? Napangisi si Lucy. Pasensya na Sandra kung gusto mo akong insultuhin sa labas tayo at huwag dito. Hindi ka ba nahihiya? Pinagtitinginan ka ng mga tao. Ngumisi si Sandra at tumawa pa nga ng sarcastic. At bakit naman ako mahihiya? Pinagtitinginan lang naman nila ako dahil kilala nila ako. Ikaw dapat ang mahiya at mandiri sa sarili mo. Huwag kang gumawa ng eksena dito, Sandra. Bakit? Paalisin mo ko? Baka ikaw pang patalsikin ko dito. Pagbabanta ni Sandra. Hindi na nga nakatiis pa si Lucy at tumawag na nga rin siya ng security. Gulat na gulat naman si Sandra dahil hinila siya palabas ng security. Anong karapatan niyo na paalisin ako dito? Iharap niyo sa akin ang may-ari ng restaurant niyo. Hindi niyo ba kilala kung sino ako? Pasigaw na sabi ni Sandra mula sa labas ng restaurant. Humingi naman ng tawad si Lucy sa ibang customer at nagpatuloy na sa pagtulong sa mga empleyado niya sa restaurant. Bakita niya rin naman ang pag-alis ni Sandra kaya nakahinga rin siya ng maluwag. Lumipas ang ilang oras at natapos din ang pagtulong ni Sandra sa restaurant. Kailangan na niyang umuwi dahil hapon na at naghihintay na sa kanya ang anak niya. Paglabas niya sa restaurant at tinungo niya ang parking lot kung nasaan ang kotse. Papasok pa lang sana siya ng kotse nang may biglang humila sa buhok niya. Walang iya ka? Ang lakas ng loob mo na ipahiya ako kanina. Sino ka ba sa inaakala mo? Sigaw muli ni Sandra habang hawak-hawak ang buhok ni Lucy. Hinawakan naman ni Lucy ang kamay ni Sandra para hilain palayo sa buhok niya. Pero mahigpit itong nakakapit. Wala nang choice si Lucy kundi ang hilain din ng buong lakas ang buhok ni Sandra. Dahilan para maapdaing ito at mapabitaw sa kanya. Agad naman na lumayo si Lucy. Ano bang problema mo? Wala akong ginagawang masama sa'yo. Kung may issue kayo ni Diego, siya ang sabunutan mo at huwag ako. Sabi naman ni Lucy. Napalaban. Ikaw naman kasi ang sagabal sa aming dalawa. Umalis ka. Ikaw ang lumayo kay Diego para mapunta na sa akin ang buong atensyon niya. Sigaw ulit ni Sandra. Baliw ka na. Mukha kang takas sa mental. Sigaw naman ni Lucy. Saka agad na sumakay ng kotse niya at sinarahan nito ng pinto. Paulit-ulit namang kinatok ni Sandra ang bintana ng kotse niya. Buksan mo to, Lucy! Hindi pa tayo tapos! Lumabas ka dyan! Hindi naman nakinig si Lucy sa kanya at mabilis nang pinaandar ang kotse pauwi sa bahay nila. Nang makauwi ay bumungad naman sa kanya ang mukha ni Diego na nakangiti pa. Mommy, welcome home! Masayang sabi ni Arya saka sinalubong ng yakap ang mommy niya. Thank you, anak. Masayang sabi naman ni Lucy, saka niyakap pabalik si Arya. Lumapit naman si Diego sa kanya na may dalang bulaklak. Binilhan ko si Arya ng bulaklak kaya naisipan ko rin na bilhan ka. Sana tanggapin mo. May ngiting sabi pa nga ni Diego. Nandito ba ang lolo at lola mo? Doon ka na muna sa kanila. Kakausapin ko lang ang daddy mo. Sabi naman ni Lucy sa anak. Tinanggap naman ni Lucy ang inabot na bulaklak ni Diego. May gusto ka ba sa akin? Diretsahang tanong naman ni Lucy na kinagulat ng lalaki. Medyo nabigla nga ito. Bakit mo naman tinatanong yan? Sinabunutan ako ni Sandra kanina dahil akala niya talaga may relasyon tayo. Ayoko ng gulo, Diego. Pero alam mo, papatulan ko na talaga siya kapag palagi niya akong inuunahan. Ano? Kinausap ko na siya. Sad naman ni Diego. Napabuntong hininga naman si Lucy. Hayaan mo na lang. Wala rin namang mapupunta ng pagrereklamo ko. Kaya ko naman siyang harapin eh. Ano man ang mangyari. Sabi niya saka naglakad na nga lamang papunta sa kwarto niya. Nagbihis naman si Lucy, saka bumalik pababa para tulungan ang mom niya sa kusina. Nalaman din niya na nagpaalam na umalis si Diego dahil may importanteng aasikasuhin. Bakit hindi na lang kayo magpakasal? Siguradong magiging maganda yon lalo na't siya ay isang Miller at ikaw ay isang Castillo. Hindi pa nga lang niya alam ang tunay mong pagkatao. Biglang sabi nga ng mom ni Lucy na si Leia na nagluluto. Wala naman sa kusina ang dad niyang si Jacob dahil naglalaro ito kasama ang anak
sa playroom. Baka nga alam niya na, hindi lang niya pinahahalata, sabi naman ni Lucy. Hindi niya sigurado kung wala ba talagang ideya si Diego na isa siyang Castillo at kung hindi ba talaga nito kilala ang mga magulang niya. Kilala ang yaman ng pamilya niya, hindi lang sa bansa, pati na rin sa labas ng bansa. Nalaman niya sa parents niya na hindi pa nito nakikita o nakakasalamuha si Diego Miller sa personal. Hindi na rin masyadong kilala ang mga pangalan ng mom at dad niya, mas kilala ang apelyido nila at ang pangalan ni Lucy. Baka naman hindi siya interesado sa background mo, basta ang importante ay ina ka ni Arya, yun na yun. Naalala naman ni Lucy ang sinabi sa kanya ng anak niya noon na nangako nga si Diego na hindi aalamin ang buong pagkatao niya, lalo na ang apelyido nila. Hindi naman masasalba ng pagpapakasalang nangyayari sa amin ngayon. Baka mas lalo lang na magkagulo. Naku, pag-usapan at pag-isipan nyo yan ng maayos. Basta kami ng dad mo, nakasuporta lang sa inyo, nakikita naman namin na mukhang mabait naman talaga si Diego. Tsaka responsable. Ang laki palagi ng ngiti ni Arya sa tuwing magkasama sila. Hindi na nagsalita pa si Lucy at nagpatuloy na lang sa ginagawa niya hanggang sa matapos sila. At tinawag na ang dad at anak niya para maghapunan. Kinabukasan, nagdesisyon si Lucy na puntahan si Diego dahil gusto niya itong kausapin ng seryosohan na. Sinabihan siya ng mom niya na hindi dapat magtagal ang setup nila ni Diego. Kailangan nilang magdesisyon kung magsasama ba sila para sa kapakanan ng anak nila at matutunan na mahalin ang isa't isa o papakawalan nila ang isa't isa at aayusin ang custody nila sa anak nila. Alin man sa dalawa ng piliin ni Diego ay walang problema si Lucy roon. Binuksan niya ang pinto ng opisina ni Diego at mukhang wrong timing yata ang pagdating niya. Pakasalan mo ko, Diego. Kapag hindi mo ko pinakasalan, ilalantad ko sa buong publiko na may anak ka sa isang server. Sigurado akong masisira ang pangalan mo at mawawalang saysay lahat ng pinaghirapan mo sa kumpanya mo. Galit na sabi ni Sandra na nakatayo sa harap ng office desk ni Diego. Tigilan mo ng kalokohan mo, Sandra. Alam kong hindi mo gagawin ang bagay na yan. Kung talaga may pagmamalasakit o pagmamahal ka sa akin, hayaan mo na ako. Palayain mo na ako dahil matagal na tayong tapos. Seryosong sabi naman ni Diego. Nilingon naman ni Sandra si Lucy na puno ng galit ang mukha. Kaya ko yun, Diego. Kung hindi ka naman magiging sa akin, walang makakakuha sa'yo. Hindi ko hahayaan na maging masaya ka sa iba. Sabi niya habang nakatingin kay Lucy. Baliw ka na. Wala ka na sa tamang pag-iisip. Kaya magpatingin ka na, Sandra. Hindi mo kailanman mapipilit ang tao na sumunod basta-basta sa'yo. Sabi naman ni Lucy. Talaga ba? Hindi mo pa yata masyadong kilala si Diego. Lahat gagawin niya para sa kumpanya niya. At kahit sino pa, hindi niya hayaang humadlang ito sa pinaghirapan niya. Tinignan naman ni Lucy si Diego. Ano namang pakialam ko dyan? Hindi naman ako umahadlang sa kanya. Kaya bakit ako matatakot sa mga banta mo na wala namang kwenta? Walang iya ka talaga? Galit na sabi ni Sandra. Hindi kita papipiliin, Diego. Gawin mo ang responsibilidad mo sa anak natin. At tapos na yun. Kapag nakapag-isip ka na, sa sinasabi ni Sandra, sabihan mo lang ako. Tumalikod si Lucy sa kalumabas ng opisina ni Diego. Kahit kailan talaga, ang bad timing palagi ng babaeng yun. Kailan ba siya titigil? Bulong ni Lucy sa kanyang sarili. Nag-isip-isip naman siya ng paraan kung paano siya titigilan ni Sandra. Paglabas ng kumpanya ni Diego, ay nakaisip naman siya ng magandang paraan. Kinuha niya ang cellphone sa dala niyang bag at may tinawagan. Hello, Attorney J? May gusto sana akong ipakiusap sa'yo. May ngiting bungad nga na sabi ni Lucy sa kabilang linya. Kausap niya ang personal attorney ng pamilya nila habang naglalakad papunta sa parking lot. Nang makapasok sa kotse, ay natapos din ang pag-uuspa nila kaya pinatay niya rin ang tawag. Ayaw niya ng gulo at wala naman siyang masamang intensyon. Gusto lang niya na hindi na makalapit si Sandra sa kanya.
Hindi naman siya takot kay Sandra. Natatakot siya na baka dumating ang panahon na mapupuno siya at baka kung ano ang magagawa niya. Anak, may natanggap nga pala kaming invitation mula sa mga Agustin. Engagement party ng anak nila. Pungad nga ni Leia nang makauwi nga ang anak na si Lucy mula sa trabaho. Agustin? Anak ba nila si Sandra Agustin? Kunot noong tanong ni Lucy. Sabi naman ng mga magulang, oo. Bakit kilala mo ba ang anak nila? Magkaibigan kayo? Hindi naman sumagot si Lucy. Paano naman na-engage si Sandra? Nang ganun kabilis. I-obsess na obsess ito kay Diego. Maliban na lang kung si Diego ang papakasalan nito. Mga bigati ng taong iniimbita nila pero kung ayaw mo naman na pumunta pwede akong tumanggi. Ayaw kasi namin ng dad mo na pumunta. Dagdag pa nga ni Leia. Pupunta ako ma'am. May kailangan din akong gawin doon. Seryoso namang sabi nito. Sige, papaayos ko na lahat ng kakailanganin mo pati na ang damit na susuotin mo. Sabi naman ng mom niya na tinanguan na nga lamang niya. Nagbihis muna si Lucy dahil makikipaglaro siya sa anak niya. Pagkatapos magbihis ay bumaba ulit siya at nadatna ng dad niya at ang anak sa sala na naglalaro. Anak, nasa pool si Diego, gusto kanyang kausapin. Sabi ng dad niya na ikinagulat nga ni Lucy. Mukhang hindi naaabutin sa engagement party ang plano niya. Bilisan niyo mommy para makapaglaro tayong lahat. Sabi naman ni Arya. Kumiti lang si Lucy sa katumango at tinungo ang swimming pool nila na nasa likuran ng bahay. Nakita kaagad ni Lucy si Diego na nakatayo sa may gilid ng pool kaya nilapitan niya ito. Masyado ka ba talagang natatakot na mawala ang lahat ng yaman mo para matinag ka sa banta ni Sandra? Kahit baka unti ay hindi ka makahanap ng rason para magdesisyon ng tama ng patas? Bungad na tanong nga ni Lucy nang makalapit kay Diego. Anong ibig mong sabihin? Nandito nga ako para kausapin ka at humingi ng sapat na advice sa desisyon na pipiliin ko. Sad naman ng lalaki at nakita niyang sincerity nito. Magdedesisyon ka pa? Hindi ba't nakaschedule ng engagement party niyo ni Sandra? Napakunot noo si Diego. Engagement party? Kailan? Saan mo naman nakuha ang impormasyon na yan? Wala akong alam dyan. Nagugulhang sabi naman ni Diego. Hindi naman makapaniwala si Lucy at itinuon ang tingin niya sa may pool. Ilang segundo lang hindi na nga niya naman napigilan pa ang matawa sa nangyayari. Mukhang advance talaga mag-isip si Sandra at nag-organize pa talaga kaagad ng engagement party dahil akala niya siguro agad kang papayag sa gusto niya. Saan mo naman nakuha ang impormasyon na yan? Pag-uulit na tanong ni Diego. Nilingon naman ni Lucy si Diego. Sigurado ka bang wala kang alam tungkol sa akin? O nagpapanggap ka lang dahil nangako ka sa anak natin? Tanong niya. Nakita niya naman na mas naguluhan nga si Diego. Sa tanong niya kaya hindi niya maiwasang mapangiti. Masaya ako na. Tinupad mo nga ang pangako mo kay Arya. Siguro oras na ipakilala ko ang buong pagkatao ko sa'yo. May ngiting sabi nga ni Lucy. May ngiti na sabi ni Lucy at inilahad ang kamay niya kay Diego. I'm Lucy Castillo, the daughter of Mr. and Mrs. Castillo. Alam ko na kilala mo sila. Dahil kilala sila, hindi lang dito sa bansa pati sa ibang bansa. They are very successful entrepreneurs at naman ako yun sa kanila. Nice to meet you, Mr. Diego Miller. Halata naman sa mukha ni Diego ang pagkagulat. Hindi siya makapagsalita at napatingin sa kamay ni Lucy. Matapos ang ilang sandali ay nakipagkamay din siya. Paano? Halos pabulong na sambit ni Diego. Kilala mo ang apelyido namin pero hindi ang mga mukha namin dahil hindi naman namin dinidisplay ang mga mukha namin sa kahit saan. Paraan din yun para maging tahimik ang buhay namin at malayo sa media. Binawi ni Lucy ang pagkakahawak niya sa kamay ni Diego. Katahimikan ang namayani sa pagitan ng dalawa ng mga ilang minuto. Nakita naman ni Lucy, nagulat pa rin si Diego, kaya nagsalita ulit siya. Ayoko na ng maraming problema, Diego. Ayoko nang magkaroon tayo ng hindi pagkakaintindihan sa mata ni Arya dahil makakaapekto yun sa kanya. Subukan naman natin na magkasundo
At kung kinakailangan na tayong magpakasal, sasang-ayon ako doon. Mahirap magpakasal sa taong hindi mo mahal. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala kay Sandra, gagawin ko ang lahat para tigilan na niya ako. Lalo na ikaw. Kahit mawala pa sa akin ang lahat. Nang yaman ko, ayos lang para sa anak ko. Mas mahalaga si Arya. Sa anumang bagay sa mundo. Seryosong sabi ni Diego. Napagtanto ni Diego ang sinabi ni Lucy noon na kailangan siya ng anak niya at kailangan rin niya ang anak niya. Matagal siyang nagkulong sa pag-iisa at lungkot. Ngayon na binigyan siya ng pagkakataon na makalabas sa pagkakakulong niya, ay hahakbang siya. Simula nang dumating sina Lucy at Arya, ay natuto na siyang ngumiti ulit at maging masigla. Hindi niya papakawalan iyon. Gawin mo ang gusto mo, Diego. Susuportahan kita hanggang sa kaya ko. Paniniguro naman ni Lucy. Ngumiti si Diego sa katumango. Matapos mag-usap, ay pumasok na rin sila sa loob at sabay nang naghapunan. Masaya naman ang mga magulang ni Lucy na alam na ni Diego ang pagkatao ni Lucy. Kaya hindi na sila mahihirapan na magpakatotoo, lalo na't botong-boto sila na magkatuluyan ang dalawa. Matapos maghapunan, ay nakipaglaro muna sila kay Arya bago ito pinatulog ni Lucy at nagpaalam na rin na umalis si Diego para umuwi. Kinabukasan, busy na busy si Lucy sa counter ng sarili niyang restaurant. Nagpasya siya na tumulong ulit dahil marami na namang nag-leave dahil emergency at hindi talaga iyon maiiwasan. Hindi mahigpit si Lucy sa mga empleyado niya kaya naman mahal siya ng mga ito at iginagalang ng husto. Gaya ng inaasahan ko ay dito nga lang kita makikita. Nakangising saad pa ni Sandra. Napatingin si Sandra sa sumigaw at nakita si Sandra na papalapit sa kanya. Nakasunod naman rito ang security ng restaurant. Pasensya na po ma'am, hindi ko siya kagad napigilan na makapasok. Paghingi ng paumanhin ng security. Sige, ayos lang. Hayaan mo muna siyang ilabas ang hinaing niya sa buhay. Sabi naman ni Lucy habang nasakay, Sandara pa rin ang tingin. Tumigil ka na Sandra. Pinapahiya mo lang sarili mo. Sabi nga nito. Sabihin mo, pinigilan mo ba si Diego na magpakasal sa akin? Sigaw pa nga ni Sandra. Marami na nga ang nakatingin sa kanila at may iba pa nga na nagbubulong-bulungan. Wala akong kinalaman sa desisyon na napili ni Diego, Sandra. Malaki na siya. Kaya bakit ko naman siya pipigilan at bakit naman siya magpapapigil sa akin kung talagang mahal ka niya? Saad ni Lucy. Miss, umalis na po muna kayo, wag po kayong manggulo dito. Singit naman na sabi ng isa sa mga empleyado ni Lucy sa restaurant. Wala kang pakialam sa gagawin ko. Ilabas yung may-ari ng resto na to dahil may reklamo ko sa kanya. Kaharap niyo na po ang may-ari. Sabi naman ng empleyado. Anong sinasabi mo? Kaharap mo na ako Sandra, gusto ko na pakinggan din ang side mo pero nakikita ko na ngayon. Ang lahat kayo umalis ka na. At sisiguraduhin ko na hindi ka na makakatapak pa sa kahit saang establishment na pagmamay-ari ko. Seryoso namang sabi ni Lucy. Hindi naman makapaniwala si Sandra sa sinabi ni Lucy. Hindi na rin siya nagpumiglas nang palabasin siya ng security. Inis na inis niyang tiningnan ang restaurant mula sa labas. Nasa process pa rin ang utak niya tungkol sa nalaman niya kanina. Kinuha niya ang cellphone niya at hinanap sa internet ang may-ari ng restaurant. Ang tanging nakuha lang niya ang impormasyon sa internet ay pagmamay-ari ng magkastiyo ang restaurant. Hindi rin siya naniniwala na kastiyo si Lucy. Hindi niya iyon mapapaniwalaan kahit patotoo nga ito. Sumapit ang gabi at naghahanda naman si Lucy dahil may pupuntahan siyang exclusive na party ng mga bigatin na tao. Excited siya dahil makikita niya sa party ang pinakamamahal niyang kaibigan na si Princess. Parehas silang busy sa mga business ng pamilya nila kaya hindi na niya ito madalas nakikita. Mommy, nandiyan na po si Daddy! Sabi ng kakapasok lang na si Arya sa kwarto
ni Lucy. Kasama niya si Diego. Dahil bukod sa invited din ito sa party, ay nagpumilit ito na magkasabay na silang pumunta. Ayaw na lang din iyon kay Lucy para maipakita sa anak na maayos sila ni Diego. Sige anak, bababa na ako ngayon. Ang ganda mo po mami, masaya po ako na bati po kayo palagi ni daddy. Pwede po ba tayong magkasama everyday? Nilingon naman ni Lucy ang anak na nasa tabi niya at nginitian ito. Palagi mo kaming makakasama kahit ano man ang mangyari anak. Mahal na mahal ka namin ng daddy mo. May lambing namang sabi ni Lucy. Sakay nalikan sa noo ang anak at masaya namang umiti si Arya. Matapos matingnan ng sarili na maayos na, ay lumabas na rin si Lucy. Nadatnan niya naman si Diego sa sala na naghihintay sa kanya. Nagpaalam na rin sila sa mga magulang niya na aalis na at pati na rin sa anak nila. Pagdating sa isang 5-star hotel kung saan ginaganap ang exclusive party, ay agad naman na hinanap ng mata ni Lucy si Princess. Pansin din niya ang mga mata na nakatingin sa kanya at may nagbubulong-bulungan. Marami ang nagtataka kung sino siya dahil hindi naman siya mahilig dumalo ng parties. May iba naman na nakakakilala sa kanya pero mas marami pa rin ang hindi. Marami naman ang kumausap kay Diego kaya humanap ng tiyempo si Lucy na makalayo dahil hinahanap nga niya ang kaibigan niya. Ikaw na naman? Paano ka nakapasok dito? Huwag mong sabihin na kasama mo si Diego at pinaburan ka na naman niya. Sabi ni Sandra. Sandra, hindi ka ba napapagod? Tumigil ka na sa kabaliwan mo. May inis nga na sabi ni Lucy. Hindi pa pala fully na natatapos ang restraining order na nirequest niya. Magsasalita na nga sana si Sandra nang marinig nila ang pagsasalita ng host. Good evening everyone! Napakasaya na nandito ang karamihan sa atin. Gusto ko rin sana na ipaalam sa lahat na tinanggap ng isang pinakabigating negosyante ang alok na makapunta sa event na to. Kaya bigyan natin siya ng masayang palakpakan. May I request Miss Castillo, the daughter of Mr. and Mrs. Castillo, to come here in front? May siglang sabi ng host. Nagulat naman si Lucy sa pagtawag sa kanya pero wala rin siyang nagawa. Pupunta na sana siya sa harap ng hawakan ni Sandra ang braso niya. At saan ka naman pupunta? Taas kilay na tanong ni Sandra. Bitawan mo ko kung ayaw mong mas mapahiya rito. Malalim at may diin na sabi ni Lucy, dahilan para mababitaw si Sandra sa kanya. Naglakad na siya, papunta sa harap at napagpalakpakan naman ang lahat. Hindi naman makapaniwala si Sandra at nanigas sa kinatatayuan niya habang nakatingin ng husto kay Lucy na nasa harap. Masamang magalit si Lucy kaya kung ako sa'yo layuan ko na lang siya ng kusa dahil baka masira ang buhay mo. Bulong ni Princess kay Sandra na may malaking ngiti sa labi bago naglakad papalapit kay Lucy. Kanina pa siya nakatingin kina Lucy at Sandra. Sobrang saya niya kapag nakakakita ng taong gustong labanan ng kaibigan at malalaman na lang nito bigla na super yaman pala ni Lucy sa katitiklop ang kalaban. Lucy, sobrang miss na talaga kita. Naghihirap na ako sa kakatrabaho. Feeling ko talaga anytime babagsak na ang katawan ko eh. Yayain mo naman akong lumabas. Sabi nga ni Princess sabay yakap sa kaibigan. Niyakap naman siya pabalik ni Lucy. Yun nga rin ang sasabihin ko eh. Lumabas tayo pagkatapos nito. Ako nang bahala na magpaalam kina tita at tito. Sabi naman ni Lucy. Talaga? Asahan ko yan ha. Ang bait mo talagang kaibigan. Marami ang kumausap kay Lucy sa party at gusto makipagkilala o kaya makipag-usap tungkol sa negosyo. Hindi naman kaya ni Lucy na kausapin lahat kaya nagpasalamat siya ng husto dahil naroon si Princess para depensahan siya at ilayo siya sa maraming gustong kumausap sa kanya. So ano na? Kamusta na kayo nung billionaire na tatay ni Arya? May balak ba kayong buuin ng pamilya niyo? Tanong ni Princess. Ano bang sinasabi mo? Hindi porket may anak kami, required na yon. Wala naman akong angal kung talagang aabot din kami roon pero ayaw niya yata muna kaya mas mabuti na rin yon.
Nasa isang table sila at kumakain. Sila lang dalawa dahil wala nang nagtangkang lumapit sa kanila nang maggalit-galitan si Princess kanina. Mayaman din ang pamilya ni Princess kaya kilala rin siya sa industriya ng negosyo. Talaga ba? Ano bang tingin mo sa kanya? Ano ba namang klaseng tanong yan, Princess? Tigilan mo nga ako. Alam na nga ni Lucy ang ibig sabihin nito. Sus, masyado ka namang denial. Wala namang masama sa sinasabi ko ah. Malay mo. Gusto ka rin niya. Napahiling si Lucy. Salamat sa concern, Princess, pero hayaan na lang natin na mangyari ang dapat mangyari. Oo na. Wala naman akong magagawa eh. Ang ganda sana kung magkatuluyan kayo. Akalain mo kasi, one night stand lang tapos butas pa yung kondom at nagkatuluyan pa sa huli. Dinaig niyo pa yung Romeo at Juliet eh. Biro nga ni Princess. Oo nga pero hindi naman biro ang mga pinagdaanan namin. Pabulong nasabi naman ni Lucy. Nag-usap lang sila. Hanggang sa lumapit sa kanila si Diego. Nagpaalam na nga rin si Princess na aalis na. Dahil may kakausapin pa nga siyang ibang tao sa party. Nagkasundo na naman sila ni Lucy. Nalalabas kapag may free time. After ng event, ngayong gabi. Hindi nga nila alam ang kanilang gagawin. Oo nga pala, kinuusap ko ni Sandra kanina, may ginawa ka ba? Sinabi niya kasi na pinapaubayan na niya ako sa iyo at sana mapatawad mo siya sa mga ginawa niya. Hindi na raw siya magpapakita sa akin o sa iyo. Sabi nga ni Diego. Tumawa naman ng mahina si Lucy. Baka natakot siya nang malaman ang buo kong pangalan. Kaya nga hindi ko basta-basta sinasabi sa ibang buong pangalan ko eh. Dahil ayoko nakatakutan nila ang status ko. Mabuti na rin at nagkusa ng lumayo si Sandra. Under kasi ng pamilya namin ang negosyo ng pamilya niya. Kaya siguro siya natakot. Sabi nga ni Lucy. Oo nga saktong-sakto dahil may gusto sana akong hilingin na pabor sa'yo. Ano yun? Tanong ni Lucy. Maglilimang taon na si Arya. Gusto ko sana na mas makasama at makilala pa siya. Dahil malapit na nga siyang mag-aral. Plano ko na pumunta sa labas ng bansa para magkaroon doon ng mas maraming oras na makasama siya. Talaga? Wala namang problema sa akin yun pero paano ang kumpanya mo? May iwan mo dito ang pinaghirapan mo. Marami naman akong empleyado na mapagkakatiwalaan at may internet naman. Madali nila akong matatawagan o mapapasa ang emergency na gawain sa kumpanya. Alam ko rin na hindi basta-basta mahihilap pababa ang kumpanya ko. Sige, walang problema, Diego. Pwede ko namang dalawin si Arya kapag namimiss ko siya. Actually, Lucy, gusto ko sanang sumama ka. Napakunot noo si Lucy. Ako? Bakit naman? Hindi ba tayo mong mapalapit sa akin? Si Arya lang ang kailangan mo, hindi ba? Kunot noo namang tanong ni Lucy. Wala naman akong sinasabing ganun. Gusto ko na kapag may plano ako kay Arya, kasama ka ron. Wala naman akong sinasabing ayoko. Sige, gawin natin ang mga plano mo. Payag na ako. Hindi ka na mag-iisa mula ngayon. Paniniguro ni Lucy. Napakurap naman ang ilang beses si Diego. Pero hindi niya alam, biglang bumilis ang pagtibok ng puso niya sa di malamang dahilan. Unti-unti siyang nakaramdam ng pag-iinit ng pisngi niya. Teka, namumula ka. Kinikilig ka ba? Pangasar nga ni Lucy. Ano? Nagkakamali ka ano? Nainitan lang ako. Huwag kang gumawa ng kwento. Agad na depensa naman ni Diego na nagpatawa nga kay Lucy. Masyado ka namang defensive. Natatawang sabi nga ni Lucy. Nagpatuloy sila sa pag-uusap ng mga plano ni Diego na sinang-ayunan naman ni Lucy. Dahil wala naman siyang nakikita o nararamdaman na masama sa mga plano nito. Masaya siya na makitang nagpaplano si Diego tungkol sa anak nila. At ito rin ang unang beses na naging kasama siya sa plano ng isang tao maliban sa mga magulang niya. Masaya ang puso niya at hindi siya nagsisi na hinanap si Diego. Gaya ng plano ay nagpasya sila na pansamantalang manirahan sa California dahil may kumpanya sina Lucy roon. Pumayag naman ang mga magulang ni Lucy at sila na ang bahala sa kumpanya nila sa Pilipinas, habang si Lucy naman
ang magmo-monitor sa negosyo nila sa ibang bansa. Nagsimula sina Lucy at Diego sa umpisa kasama ang anak nilang si Arya. Nagpasya sila na subukang mamuhay bilang isang pamilya at unti-unti rin nila iyong nagagawa. Naging malapit si Lucy at Diego sa isa't isa hanggang sa tuluyan na rin silang nahulog sa isa't isa. Nagdesisyon din sila na magpakasal na sa California at napakalaki ng kasalang naganap dahil marami ang bigating na dumalo. Sobrang saya ko, Mommy. Happy family na tayo. Masayang sabi nga ni Arya. Sakay nalikan sa pisngi nga ang mommy at daddy niya. Happy rin kami dahil sa'yo at para sa'yo ang lahat ng tuhanak. May ngiting sabi naman ni Diego. Mahal na mahal ka namin ng daddy mo. Dagdag naman ni Lucy. I love you too rin po, Mommy and Daddy. Tumakbo si Arya nang tawagin siya ng lolo at lola niya. Salamat sa binigay mong pagkakataon, Lucy. Bulong nga ni Diego. Salamat din sa pagiging responsable mo at pagtanggap sa amin, Arya. May ngiti namang sabi ni Lucy. Lumapit naman si Diego sa kanya at hinawakan nga siya sa bewang, sakay nalikan sa labi. Kumawala rin si Lucy at tinignan si Diego na may pagtataka sa muka. Teka, nakalimutan kong itanong, bakit nga pala butas ang kondom na ginamit mo noon? Tanong ni Lucy. Tumawa naman si Diego. Hindi ko alam eh. Binigay lang sa akin yun nung nagbabantay sa mga kwarto. Sagot nga ni Diego. Nanlaki naman ang mata ni Lucy nang may mapagtanto. Pagmamay-ari kasi ni Princess ang bar at hindi kaya. Nilingon ni Lucy ang kinaroroonan ni Princess at nakitang nakangiti ito ng malapad sa kanya sabay flying kiss. Hindi naman siya makapaniwala sa ginawa nito. Ang totoo ay kilala ni Princess si Diego na sikat at mayaman. Nang makita niya na magkasama sina Lucy at Diego, ay inutusan niya ang nagbabantay sa mga kwarto sa taas na kapag umakyat si Diego ay iabot ang kondom na bigay niya. Bakit may problema ba? Tanong ni Diego. Wala, hayaan mo na lang. Naging masaya naman ang ending eh. Pabulong na sabi ni Lucy. Saka tinignan si Diego. Mahal na mahal kita, Diego. Kahit nagumpisa tayo sa butas ng kondom, masaya ako at walang pinagsisisihan. May ngiting sabi ni Lucy. Mahal na mahal din kita, Lucy. Papanindigan ko kayo ni Arya at ang magiging anak pa natin. Ngumiti si Lucy saka siya naman ang humila sa kwelyo ni Diego at hinalikan ito sa labi. Nagsisimula pa lang lahat sa kanila at marami pa ang pagsubok na dadating. Nakahanda naman si Lucy sa anumang mangyari dahil kaya niyang isakripisyo lahat para sa anak niya, sa bagong pamilya niya. Natutunan din ni Diego ang pinakaimportanteng bagay sa lahat. Iyon ay ang mas matimbang pa ang kasiyahan at pagmamahal kaysa anumang material na bagay sa mundo. Ang pagiging tunay na magulang ay nasusukat sa pag-aalaga, pagmamahal, at pagiging responsable, hindi sa yaman. Parte ng pagiging magulang ang magsakripisyo alang-alang sa anak. Ano man ang biglaang pangyayari na dumating sa atin, kailangan nating harapin ito ng buong puso, maging handa at responsable. Dapat tayong kumilos at tumakbang sa tamang daan dahil walang nakakarating sa dulo kapag nanatili lang sa kinatatayuan na hindi gumagalaw. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nga nina Lucy at Diego. Nakalipas ng ilang taon, nag-celebrate din sila ng kanilang wedding anniversary at sobrang saya nga nila nang mas lumaki pa ang kanilang pamilya. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardilio, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita,
Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Naubebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcelias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.